Nagsimula ang movie sa isang school for the girls sa isang nayon kung saan ay nakatulog si Herlina habang nagbabasa ng Quran, at nang dahil sa kanyang ginawa ay pinaglinas silang lahat ni teacher ayon ng bakuran at ng banyo, kaya't nagalit sila Obi sa kanya kaya't pinutikan nito ang sahig at sinipa ang timba kay Herlina at saka umalis. Pagkadating ng kanyang ina ay sinabi niya dito na galit sa akin ang lahat ng mga kaklase ko at si Ranum lang ang mabait sa akin, kaya't sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama na gusto nang umuwi ni Herlina. Ngunit ayaw naman pumayag ni Sapto upang matuto si Herlina sa eskwelahan. Samantala ay sinabi ni Ranum kay Herlina na pupunta ako ng moske at hihintayin kita sa wudu room, at habang gumagayak ay binuli siya nila Obi at Dila at sinabi ng mga ito sa kanya na sinisiraan mo kami kay Teacher Ayu, ngunit itinanggi ito ni Herlina at pagkatapos ay sinampal siya ni Obi at sinabing wag ka nang sumasagot. Sinubukang tumakas ni Herlina ngunit itinulak naman siya ng mga ito, kaya't napaso tuloy siya sa plantsa. Pagkatapos ay kinuha ni Obi ang plantsa at inambaan siya nito sa muka, kaya't nagtatakbo siya sa labas ngunit nahuli na naman siya ng mga ito at kinaladkad siya sa banyo. Inilubog ni Dila ang kanyang kamay sa maruming tubig at pagkatapos ay binuhusan siya nito ng isang timbang tubig. Nagawa na namang makatakas ni Herlina ngunit bigla siyang nasagasaan ng kotse, at sa ospital ay nanlumo sila Devi at Sapto dahil sa sinapit ng kanilang anak. Pagkatapos ay sinabi ni Sapto na hindi nagmula sa aksidente ang nakita nilang mga paso kay Herlina. Kaya't sinabi niya sa mga teacher na bakit hindi niyo man lang nakita ang mga paso sa kamay ng anak ko at bakit nasa labas siya ng 10 oras ng gabi, kaya't nagsorry si Darrow sa kanya. Nagalit sa kanila si Septo at sinabing hindi ko pinag-aral ang anak ko dito para lang saktan at mabuli. Kinabukasan ay tinanong nila Obi si Ranum kung dinalaw na nito si Herlina sa ospital. Samantala sa ospital ay makikita natin na binawian na ng buhay si Herlina. Makaraan ng isang linggo ay biglang nagpakita si Herlina sa eskwelahan, kaya't laking takot nila Ranum at Obi nang makita nila ito. Pagkatapos ay pinag-usapan ng mga teacher na tatanungin nila si Herlina kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sinabi ni Jafar na malamang ay baka binuli siya ng kanyang mga kaklase, ngunit sinabi ni Teacher Ayu sa kanya na huwag kang nag-iisip ng masama sa mga bata. Kinagabihan ay nakita ni Teacher Ayu na nakatitig sa kanya si Herlina. Pagkatapos ay bigla siyang nilapitan at binulungan nito sa kanyang tenga at nawala, at laking gulat niya nang biglang lumitaw si Teacher Indri. Samantala ay sinabi ni Ranum kay Herlina na gusto mo bang magsumbong kila teacher, ngunit sumagot si Herlina at sinabing huwag ka nang mag-alala dahil wala namang kasalanan na hindi pinagbabayaran. Pagkatapos ay nakita ni Obi si Siti na nakatayo sa banyo, at laking takot niya na maging isang demonyo ito, kaya't nagtatakbo siya sa kwarto ng mga teacher upang makahingi ng tulong, ngunit wala namang sumasagot at pagkatapos ay nagpatay sindi ang mga ilaw. Bigla siyang inatake ni Siti at nakita niya ang demonyong muka ni Herlina at galit na galit ito sa kanya. Inawat sila ni Gani ngunit itinulak siya ni Siti at sinakal. Inilagay ni Gani ang kanyang kamay sa ulo ni Siti at nagdasal, at sinabi ni Siti na siya si Satanas. Samantala ay sinabi ni Dila kay Obi na napalayas na ni Gani ang demonyo kay Siti, ngunit sinabi ni Obi na natatakot pa din ako dahil nakita ko ang demonyong muka ni Herlina kay Siti. Kinabukasan ay natakot si Obi nang makita na naman niya ang muka ni Herlina kay Siti kaya't pinalayas niya ang mga ito. Kinagabihan habang nagdadasal si Obi ay biglang nagpatay sindi ang mga ilaw, at kinilabutan siya nang marinig niya ang isang nakakatakot na boses ng demonyo, at paglingon ay bigla siyang inatake ni Herlina, at nang marinig ni Ranum ang sigaw ni Obi ay nakita niyang nagdadasal ito sa gitna, at nang hawakan ay laking takot niya nang makita niyang patay na pala si Obi. Samantala ay nakita ni Siti na wala sa kama si Ranum kaya't hinanap nila ito ni Dila, ngunit laking gulat ni Dila nang makita niya na nawawala na din si Siti. Pagkatapos ay biglang nagpakita kay Dila si Herlina at sinabi ni Ranum sa kanya na ako lang ito. Hinabol ni Herlina si Siti kaya't agad siyang nagtatakbo sa moske, at nakita niyang nagdadasal ang mga estudyante doon. Pagkatapos ay nakita niya na parang may kakaiba kaya't mas lalo pa siyang natakot, at pagkatapos ay biglang nagtinginan ang mga ito sa kanya, at walang ano-ano'y biglang lumipad ang isang tela sa kanya. Pagkadating ni Ranum ay nakita nito na wala namang tao sa moske, samantala ay humingi ng tulong si Dila kay Gani ngunit di naman siya sinasagot nito, at naramdaman niya na nasa likod niya si Herlina at paglingon ay nawala na si Gani sa kanyang harapan. Pagkatapos ay biglang sumara ang pinto at bigla siyang inatake ni Herlina. Agad na nagtungo si Ranum at Siti sa kwarto ni Gani kung saan ay nakita nila na kinakaladkad ni Herlina si Dila sa kadiliman. Narinig din nila Teacher Ayo at Teacher Indri ang pagsigaw ni Dila kaya't hinanap nila ito, at pagkatapos ay nakita nila na patay na pala si Dila habang nagdadasal, at nakarating na sila Ranum at Siti kila Gani at sinabi ni Ranum na may kinalaman ang lahat sa pagkamatay ni Herlina.
At sinabi ni City na nakita nilang inatake ni Herlina si Dilak. Pagkatapos ay sinabi nila sa mga estudyante na doon na muna kayo magpalipas ng gabi sa mosque, at makikitang tumabi si Herlina kay Ranum. Pagkatapos ay nagpasama si City kay Ranum sa banyo, kaya't naghintay si Ranum sa labas ng banyo habang pumasok na sa loob si City at nagpakita sa salamin si Herlina. Nakita ni Ranum si City na lumabas kaya't sinundan niya ito, at pagkatapos ay tinanong niya si City, ngunit biglang lumitaw si City sa kanyang likuran kaya't laking gulat ni Ranum dahil si Herlina na pala ang kanyang sinusundan. Kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo silang dalawa ni City ngunit paulit-ulit lang silang bumabalik sa iisang lugar, at biglang hinila ni Herlina ang paa ni City. Tinulungan sila nila Gani at Jafar kaya't nakuha nila si City kay Herlina. Hinarap ni Gani si Herlina at sinabing lumayas ka sa katawan ni Herlina. Ngunit sumagot ito at sinabing may isang taong tumawag sa akin upang patayin ko ang mga masasamang tao. Binantaan siya ni Gani na kung di ka lalayas sa batang iyan ay wawasakin kita sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, at nagdasal na si Gani ngunit laking gulat niya dahil sumasabay din ito ng dasal sa kanya, at pagkatapos ay hinampas siya ng tasbin sa mukha ni Gani. Pagkatapos ay bigla itong nawala at muli na naman itong nagpakita. Ilang sandali ay dumating na ang mga magulang ni Herlina ngunit hindi sila nakikilala nito. Pagkatapos ay nabunyag ang isang katotohanan na ang pala niya ang nakasagasa sa kanya. At inakala pala ni Divi na mga kahoy lang ang kanyang nasagasaan dahil tumama ang ulo ni Herlina sa isang semento sa gilid. Pagkatapos ay biglang hinila ni Herlina ang kanyang ina sa kadiliman, at bigla ding lumipad patungo sa kanila ang walang buhay na katawan ni Herlina. Sinubukang pigilan nila Gani ang demonyo ngunit hindi nila kinaya ito, at nang aatakihin na nito si City ay hinila siya ni Deres, at pagkatapos ay nagdasal na sila upang mapaalis ang demonyo sa katawan ni Herlina. At pagkatapos ay nabunyag na sinabi pala ni Sapto sa doktor na ilihim ang pagkamatay ni Herlina sa lahat lalo na sa ina nito, at dinala niya si Herlina sa isang shaman at pumayag siya na gagawin niya ang lahat matulungan lang siya nito na mabuhay ulit ang kanyang anak. Sinabi ng shaman sa kanya na wala nang makakabawi sa spell at kailangang ipaghiganti ang kamatayan ni Herlina. Ibinaon ni Sapto ang isang malaking pako sa ulo ni Herlina upang mabuhay ulit ito at makapaghiganti sa pumatay sa kanya. Tinulungan ni Sapto si Deres upang mabunot nila ang pako sa ulo ni Herlina, kaya't nilayasan na ito ng demonyo at naging isang bangkay na ulit si Herlina. Makalipas ng ilang araw habang nakaupong mag-isa si Sapto sa kanilang bahay ay biglang may kumatok sa pinto. At nang buksan ay nakita niya ang matandang shaman, at sinabi nito na di ba sinabi ko sayo na huwag mong bubunutin ang pako hanggat hindi pa natatapos ang kailangan niyang gawin. Pagkatapos ay ibinagsak ng shaman ang pako sa sahig, at laking takot niya nang makita niya si Herlina na nakatayo sa kanyang harapan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.